Magandang araw. Ang kwento ko ay pinamagatang ang trip ni Lola. Isang kilalang universidad sa Pilipinas ay nagkakaroon ngayon ng kasiyahan. At ang kabilang doon ng dalawang estudyante, si Oliver at si Jonathan. Ang taray nila. Nasa bar sila. Pero may bar kasi yung university. Nakakaloka. Inabot sila madaling araw at sila ay umuwi ng lasing. Nagkakatuwaan sa jeep. Oy, pare, ang ganda mo. Gago, lalaki ako. At maya-maya, hindi na nakita ang batang bumanat sa sagasaan. Ayun ang bata. Ang pangalan ng bata ay Mika. Mikael. Lalaki. Mikael. Lalaki ang bata. Sagasaan ang bata. Sagasaan dito. Pagkatapos noon, ay tinulungan ni Jonathan ang bata at tapos na tapos. At sabi naman ni Oliver, naku, kung natulungan niya batang yan, itapon na lang natin ang bata, itsura lang ang bata niya. Paano ang bata? Bata lang siya. Ngayon, tinapon nila ang bata. Tinapon nila ang bata sa isang liglig na lugar. At pagkatapos, iniwan ang batang naka-yellow na sa. Pagkatapos noon, nagkaroon naman ng kasiyahan sa universidad. Nag-party lamang si Jojo. Iniintay pa niya si Oliver. Wait ka lang. At pagkatapos noon, umalis na naman sila sa universidad ng lasing at ang kasagasa na isang lola na pinangalanan Gina Lee. Ayan na siya. Pero nagkamali pala, hindi pala. Pero si Gina Lee niya, or Gigi, manang Gigi. Pagkatapos. May tingid lang sagad ni Oliver. Kung buhay pa si Gigi. Buhay pa nga si manang Gigi na sabi, mga bata, ba't ngayon kayo? Gabi na, hindi na kayo magkagalapan. Tsaka nakita niyo ba yung apo ko? Ang pangalan, Mikael. Lalaki yun. Nawawala siya. Hay na. Napahay na ko si Lola. Pagkatapos noon, nagulat si Oliver at si Jonathan. Dahil nga may bata sila na sagasaan at hindi kumalat yun sa buong bayan ng Luzon. At sabi na ni Lola, para tulungan ako, bilhin niyo na lang ang bilao ko na naglalaman ng kalamay. Pagkatapos noon, binili ni Oliver at ni Jojo ang kalamay ni Manang Gigi. Nagulat sila pagdating nila sa bahay dahil ibang klase ang laman ng bilao. Nakakaloka talaga. Pag nakita mo, nagulat talaga eh. Ang laman ng bilao ay suman. Suman pala. Naloka talaga sila. Napanganga si Jonathan. At napatawa naman ng bonggang-bongga si On. Sabi nila, walang yung matanda. Nilok pa tayo. Sabi niya. Yung pala, talaga pala nagtitinda ng mga native delicacies. Ang matanda doon sa Luzon. At doon natatapos ang aking kwento na pinamagatang ang trip nila.